Praise be to God. Amen. So we come to prayer. Father, thank you tonight for another special time. Yan pong niloob, Panginoon, na kami po ay pagbahagi ng iyong mahalagang salita. Thank you, Lord, for your great love and protection sa lahat po ng remnants. Oh, praise be to God. Alam po namin na ito po ay isang special dealing, special ministry na muli, Lord, ay iyo pong itinuon ang iyong pansin sa iyong nalalabing bayan ng Israel, Panginoon. That's what we believe, that we are the remnants of Israel. We are the true lost tribes, Lord, that we are going to gather in this end time for the closure of this earth. Father, thank you tonight, and we'd like to remember our brothers and sisters, Lord, na mayroon po mga kahilingan, na mayroon po silang mga heart's desires, whatever it is, Father, stretch your mighty hand and deliver them and meet their needs, Lord. Oh, hallelujah. We love you, Lord. We thank you, Lord, for these promises. We believe, Lord, that the remnants were spotless and blameless. Oh, hallelujah. You have given us the promises in the Word of God. Despite mga tao ay may mga nakikitang mga kapintasan o butas. But Lord, we believe in your promised word that these remnants are virgins. They were not defiled in any way by women, by the churches. Women are churches. Thank you tonight. At muli, Panginoon, ay dalayan ko na iyong pong gabayan ng iyong ibang lingkod sa pagpapatuloy po ng series na ito. Marahil sa series na ito, Lord, ay marami kaming mahagip na mga pet doctrines, mga aral ng lahat ng mga denominations na pinaniniwalaan. But Lord, help us, Lord, to bring the word in the perspective of the Word of God. Thank you tonight. Muli, Panginoon, iyo pong ihulog ang iyong basbas sa mga makikinig. Amen. At sa lahat ng mga kapatiran namin sa iba't ibang panig ng mundo at ng Pilipinas. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise be to God. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Purihin ang ating Panginoon. And we are continuing in our series. Subalit, before going into our subject tonight, which is, we are already in part 6. At ito po ay ang present truths versus church traditions. At dito atin pong nililinaw na ang present truth ngayon, God is dealing Israel. And the true Israel of the Lord that were scattered were in the land of Ophir. They live in the land of Havilah, Ophir, which is sa modern day natin. Ito po ay ang bansang Pilipinas. So nakikita po natin ang presentation po natin na the present truth is what God, kumbaga, ito yung puso, no? This is the heart of the Lord, no? The present truth. And we are going to ban, to destroy, to bring traditional teachings of the church. Now, the reason atin po itong sinisira, atin po itong winawasak, dahil ito po ay larawan na ng hayop. The true church of the Lord Jesus Christ was already long been raptured. Tapos na po silang inalis ng Panginoon. And we are in the very hour na nakikita natin na ang mundo ay kumbaga konting-konti na lang. Because we are already in the closure of this ministry. This ministry will come to its closure by this year of July of this year, 2024. At alam po natin na ito po ang pinaka duration ng last part of the ministry before the Armageddon, the last half of Daniel's 70th
week, which is the 3.5 years. At ngayong araw na to ay lahat halos tayo ay nakakaranas na ng tila napakainit na panahon, manipis na kuryente, nababalitan natin. Sa Thailand ay just happened to nabasa ko, I guess 30 death dahil sa init. May ibang panig ng mundo na talagang napakatindi ng init. In fact, ang ating pong bansang Pilipinas ay may mga cancellation of schools, schedules due po for yung heat index po natin ay hindi po siya pangkaraniwan. So, mga bagay na these were, although sabihin natin na of course dumaranas ng climate change or whatever, pero mga kapatid, ang reason behind all these things like this condition natin na abnormal, mga digmaan na nakikita natin that happens right before our noses, no? In fact, very recent, mukhang susubukan na ng Iran na kanila pong gamitin ang mga nuclear bombs nila. And that is not a good news for the world. But for us, the remnants, ito po ang mabuting balita. Kapag ka nagsimula na po magsasalpukan at magsasabugan na ang mga nuclear armaments ng mga superpowers, yan po talaga ang prayer natin. So, mga bagay ito na hindi po ito maganda pakinggan sa traditional Christianity, but this is the present truth. We are in this closure that our scripture is God is going to use a ministry that will purge the earth. And that ministry is Revelations 11. Moses and Elijah. These were the only ministry that God will deal after the closure of the church. Wala po siyang ibang ministry. Ulitin ko po, wala pong ibang ministry ang Panginoon ngayon maliban sa remnant from the land of Ophir. Yan po ang amin pong pinaniniwalaan according to the scripture, because the last group that God will deal ay Israel. At nakita natin na ang Israel na ito ay hindi po nandiyan sa Middle East na Israel. They were squatters actually. They were strangers, sons of strangers, according to Isaiah chapter 60 verse 11. According to chapter 17 verse 24 of 2 Kings. Sila po yung mga replacements. And the real and true Israel of the Lord were scattered. So many scriptures that will back up. No, talagang sila po ay nangalat. At nakita natin there is one of the hidden Holy Script, the second Esdras, the book of Esdras. And it's there, pinakita ang kanilang lugar na pinuntahan, tinawag siyang Arsares. A 1.5 year journey. At napagtanto natin na itong Arsares na ito ay walang iba kung hindi ang Ophir, which is, yun po ang katawagan sa pangalan niya during that time, 522 BC. And today, of course, because of the mga conquistador natin, ay pangalan sa atin ng Pilipinas, no? The Republic of the Philippines. But then, yan po ang direction na to. So, we are looking into the comparison. Kasi gusto namin po i-clear. Kung paano sa time ni Jesus, if you happen to watch some of our course, mga presentation, kung paano sa time ni Jesus, na winasak niyo po ang mga pet doctrines ng mga Pharisees, mga Sadducees. In the same token, itong pagbalik niya ngayon sa kanyang totoong sanga, according to chapter 11 of the book of Romans. Kasi marami po dito ang hindi nakakita. Even yung magagaling sa end time. Akala po nila, ang babalingan uli after the church is ruptured ay ang spiritual Israel pa rin, which is Gentile pa rin. Hindi po.
Malinaw po na ang totoong sanga ay binulag at ang totoong sanga ay mga Hudyo talaga sa laman. At may pangako sila na kapag dumating na ang kapunuan ng ligaw na sanga, ano ito? Ay sinalog itong ligaw na sanga dahil ito po ay hindi ayon sa kalikasan na ihugpong siya. Ibig sabihin, hindi siya talaga original na bahagi ng puno ng olibo na yan. But then, it is God's program. And Calvary brings this program to fulfillment. Kung wala pong Calvary, hindi po darating ang ligaw na sanga. Kailangan pong patakan ng dugo. Kailangan bilhin. Kailangan po siya, mga kapatid, bigyan ng o paraan, which is processes. The 3 stages of grace: justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Yun ang dadaanan ng mga mananampalatayang nasa ilalim ng kapanahunan ng biyaya. At itong kapanahunan ng biyaya na ito, hindi ito matanggap sa panahon ng pagdating ng Panginoon sa unang pagparito niya. Para sa kanila, ito ay sacrilegious, no? Ito ay hindi ayon doon sa kalooban ng ating Panginoon. So, we're presenting the truth that will set us free. At ang truth na na magpapalaya sa atin sa panahon na ito, hindi po mga doktrina ng mga churches. None of those doctrines could free the Israel of God. The present truth is the gospel is now back to exclusivity. Ulitin ko, mga kapatid, na uwi sa pagiging eksklusibo ang kaligtasan, ang ebanghelyo. Pag hindi ka na Hudyo ngayon, wala ka ng pangako. Yan ang malinaw na naming laging dinidinan. So, pasalamat sana ang Pilipinas dahil tayo ay Hebrew nation. But, it takes an awakening. Kailangan magising tayo. Kailangan nating ma-meet ang angel that will change our mindset. Anong scripture natin? Back in the days of the book of Genesis, na nakipagbuno si Jacob sa anghel hanggang magdamag, no? Hanggang magbubukang liwayway. At doon nakita natin ang changing from the name Jacob to Israel. So it was the encounter of Jacob and the mighty angel, the angel of the Lord, resulting to the changing of the name of Jacob. From being a supplanter, from being a deceiver, sabi ng mighty angel sa kanya, ng angel of the Lord, from now on, I will change your name. Your name will be called Israel. And Israel meaning the prince of God. So now, paano natin ma-connect ito sa message natin? The remnants, the true Israel of the Lord, meet our mighty angel in Revelation 10. Revelation 10, nakita natin ang connection niya doon sa pagbaba ng makapangyarihang anghel na mayroon siyang tangan na bukas na aklat. Yan po ang ating mga pag-aaralan at pag-uusapan dahil ito po ay napapanahon para atin na po talagang makita. Hindi na po ito para sa lahat. So kung ang pangaral po ninyo ay para pa rin sa lahat, kayo po ay dayang-daya. Kayo po ay bulag sa presenting katotohanan. Sorry for the word, pero masakit po dapat kailangan natin sabihin. So ngayong araw na to, ang church na dating kinakausap ng Panginoon at doon ang kanyang pag-ibig, nung dumating na ito sa kapunuan, ang mga nagpatuloy sa kung ano ang nangyari sa loob ng church, sila ngayon ang mga pinaka-imahe, no? Pinaka
larawan ng hayop. At alam po natin na yan po ay wala iba kung hindi ang mga daughters of the whore, the mother harlot, and that is the denominations. That includes the Branham anti-movement. Whatever you call your name, bride of the Lord Jesus Christ, elect bride, or glorious bride, or the bride, kung ano, capstone, napakaraming mga pangalan sila na hinugot doon sa statement ni William Branham. Mga larawan kayo ng hayop. God is no longer dealing outside the remnants. Hindi na po siya nagdi-deal. Kaya nga, eto na yung time na sasabihin nyo, may mga tanda kami. May mga gumagaling sa aming mga pangangalan. Sa pangalan mo, Panginoon. So, yan mga reasons na gagawin ninyo. Pero ang message po ng remnant, lumayas kayo. Depart. The message, the present truth, is no longer recognizing your day. The present truth is rejecting. Kumbaga, hindi kayo kinikilala ng presenting katotohanan. Praise be to God. So ngayong araw na ito, mga kapatid, I'm going to look into the traditions kasi napag-aralan na po natin ng mga 3 major ordinances, baptism, water, ordinances like foot washing, like communion, major ordinances ng church, kahit ilan pa pong mga Maria Clarang mga alak o anumang mga ginagamit nyo na alak at mga tinapay. Lahat ng yan ay wala na pong bilang. Walang kabuluhan ang lahat ng yan. And that is actually the Lord bringing the response to the people in His day. Kasi may mga tao sa kanyang panahon. Sabi niya, datapwat walang kabuluhan ang inyong pagsamba sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ng salit-saling sabi ng mga tao. So, tingnan niyo po, ang word na ginamit na salit-saling sabi, ito po ay naging, kumbaga, tradisyon. Well, may pinanggalingan siyang totoo. Pero parang equate na rin siya o kahalin tulad na rin siya sa ating panahon ng mga tinatawag nating mga fake news. Nung dumating ang ating Panginoon, yung kanyang ipinamamalita para ang sinumang gustong lumapit sa kanya, dumaan sa ganitong proseso, yun po ay fake news na. By that same token, by that same reason, ang lahat ng mga aral ng churches, dahil napatunayan natin na ito po ay tapos na. At ang kausap na lang ng Panginoon ay mga Hudyo sa loob ng 3.5 years. And it is about to close na rin. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng kanilang mga ipinamamalita sa kanilang mga simbahan, pulpito, mga gawain, kung ano-ano pa, fake news lahat yan. Totoo po yan. Fake news ang lahat ng mga churches. Wala na po yang, sabi mo, ay hindi, may mataas na, may level. Wala, kahit anong level. As long na church ang inyong understanding, walang kabuluhan ang inyong mga pagsamba dahil tapos na ang dealing ng Panginoon sa Gentile nation at siya bumalik na sa kaniyang bayang Israel na may pangako na sabi niya, oh, you've been wanted for 2 days, you've been smitten, sabi niya, but on the 3rd day, you will live in my sight. This is the 3rd day. This is the time that God is dealing Israel only. Oh, praise be to God. Kaya nga, minsan may mga nag-friend request sa akin na mga kung ibang lahi, hindi na ako interesado dyan. Puti, itim, anumang lahi na hindi Pinoy, hindi ako interesado. Dahil ang message na to, para talaga lang sa Israel. And it happens
that the true Israel of the Lord ay nandito sa Pilipinas. Praise be to God. Amen. So let's keep going mga kapatid. May word ng Panginoon. Brother Ben, double big one. Double war. Tutupin mga kapatid, kung titignan natin ang ating mundo ngayon, very ripe talaga siya. No? At minsan tinitingnan po natin na parang kagaya sa time ni Noah. No? Ayaw nila pumayag talaga na magunaw. No? They were proving that they are living a normal life. No? Kagaya sa atin, no? Normal na normal ang buhay at nais natin na talagang mapagana, mapaigi pa. But Scripture is telling us on one day, hindi na napansin sino pumasok na sa doon. And this is the same thing as it was, sabi ng Panginoon. As it was. Kung paano sa panahon ni Noe, kung paano sa panahon ni Lot. This is the very crucial hour. Pag tinignan natin ang panahon natin, ayaw natin na mawala ang mga lahat ng mga pinagpundar natin, pinagsikapan nating maitayo. O ano pa mang mga bagay sa mundong ito. Pero mga kapatid, we have a scripture. This earth is going to receive its baptism of fire. And this earth will be completely changed, parerikomea. Not annihilation, but parerikomea, changing from one form to another. So this is the direction of the message ng remnant. So ngayong gabi, medyo mabigat, pero gusto kong sabihin, ang rapture sa second coming ay nagganap na. Ang rapture ay mensaheng totoo at ito ay nangyari na. Sa panahon ngayon, kung may nangangaral na may second coming rapture pa rin, ito ang gusto kong i-clear. Kwentong barbero na siya. And I checked that word. Ang salitang yan na kwentong barbero, gusto ko munang basahin yan para at least may basis tayo. Hinanap ko kasi po yan eh. Ang kahulugan ng kwentong barbero, isa itong uri ng kwento na gawa-gawa. Hindi totoo. Kadalasan rin ito ay mga kathang-isip, istorya na pang-aliw lamang. Saan ba nagsimula ang terminong kwentong barbero? Ang ibig sabihin ay mga kwentong hindi totoo at inimbento lamang. Or sa English sabi niya, making up fake stories o kaya fake news. Now, tignan po natin ang standpoint natin why we call this rapture na aral, pinaka-pet doctrine, panakot ng mga churches. Kaya natin sinasabi dahil ito po ang kanila laging direction. Kung hindi kayo maglingkod, hindi kayo magmatapat at mag-ikapo at magpakabanal, lahat ng yan ay hindi kayo masasama sa rapture. So, was it the very conclusive doctrine? Kasi kahit ano pang wala kang mga gifts of the Spirit, basta ikaw ay kumbaga nanatiling matapat sa lahat ng sinasabi ng pastor ninyo, mararapture ka. And today, this is fake news. So, the present truth against this one tradition of the church, rapture, second coming rapture, ay isang kwentong barbero ngayon. Walang katotohanang taglay ang second coming rapture sa panahon na ito. Why? Because hindi ito para sa inyo, para ito sa mga taong nandun sa loob ng churches na sila po mga kapatid ay naagaw na. So wala na kayong batayan. Ang narinig nyo, mga sabi-sabi na lang.
Hindi ba, Mark? Kasi nasa Bible. Of course, nasa Bible. Pero gusto kong i-clear sa inyo, halimbawa, may nagsabi sa inyo, ngayon ay babaha, maggugunaw ang mundo, maggagawa tayo ng daong. Tingin nyo kaya, hindi yan isang kwentong barbero? Na may isang mangangaral at ang sabi niya, magugunaw ang mundo at gagawa kayo ng daong para sa time ni Noah. Di ba sabihin mo, kwentong barbero yan? Tapos na yan. Wala nang ganyan ngayon. So that is the same pattern that I said, the rapture teaching of the second coming ay isa ng kwentong barbero. Medyo mabigat, pero gusto ko talagang diinan yan dahil marami ang mga nakaangkla sa pangako ng mga pastor na ito na nakita natin na sila ay mga mandaraya. Dahil yan po ang sabi niya, sa mga araw sabi niya, lilitaw, sabi niya, ng mga maraming bula ang propeta, sabi niya, at magsasabi sa kami ang Kristo at ililigaw ang marami. Ano ibig sabihin ng Kristo? Yung ba pala talaga pakilala na ako si Kristo? Na para bang, sabi niya, parang si Apollo yan, na ako ang only appointed son? O kaya mga claim, no hindi. Ang scripture sa Matthew 24, na sabi niya, many shall rise, false Christ. And then sabi niya, and they will say, sabi niya, I am Christ, and will deceive many. Ang ibig sabihin na niyan, mga kapatid, ang word Christ is the anointed word. Ibig sabihin, ito ang katotohanan. Pag nagpapaliwanag na ito ang tama, itong katotohanan, ito magpapalaya, ibig sabihin, nagpe-present siya na ako ang Kristo. So nakita po natin ibig sabihin, hindi po ibig sabihin yung parang nakasutana, o kaya mahaba ang buhok, at may tali dito. Sabi niya, ayan ang Kristo. Hindi po. Ang mga Kristo na binabanggit ng Matthew 24 ay naka-Amerikana, naka-SUV, nasa mga magagandang mga churches, at lahat sila ay bumubuklat ng mga aklat. At sinasabi nila, ito ang katotohanan. Ibig sabihin, ito ang Kristo. Pero ang direction, ililigaw. So yan po ang mga bagay na gusto nating tunghayan, mga kapatid. Present truth against church tradition. And one of the tradition of the church na talagang ito ay kanilang pinanghahawakan. Gusto nilang makasama sa rapture. Marami pa nagsasabi, pwede bang sumabit na lang ako sa paa mo pag na-rapture? Para bang although alam natin na hindi totoo yan, pero para bang yun na talaga ang pinaka-ultimate, sabihin natin, sukdulan ng kanilang mithiin sa buhay, ang mapasama sa rapture. But today, we are putting it into an end, in a conclusive manner, that the second coming rapture is already over. Praise be to God. So, bago po tayo dumako sa mga salita ng Panginoon, gusto ko muna mga kapatid basahin ang part na to. And this is very important. Sa message na fourth seal, but soon, after Boaz done the kinsman work, then he come and claim his possession. Naalala ba natin ang kwento ni Boaz? Boaz was a kin relative of Naomi. At ito po si Naomi, umuwi siya sa Jerusalem after na mamatay ang kanyang asawa, si Elkanah, sila ni Malon at saka ni Chilion. At meron siyang dalawang mga manugang, Orpha at saka si Ruth. Then Orpha, sabi niya, saan man kayo patutungo, sabi niya, ako'y sasama. Sabi niya, wag niyo akong sabi niya, namamanhik ako sa inyo, kung saan man kayo dumon, ako'y duroon, sino man ang iyong Diyos, ay magiging Diyos ko. So Ruth has this clear-cut commitment. Unlike si Orpha, she kissed
Naomi, cry, and then leave. So, mga bagay na mga may typology po yan sa time po natin speaks about the churches. Now, itong si Naomi ay a gentlewoman. Alam po natin na tumitig po siya sa church. At dito, umuwi sila ni Naomi, at ang sabi ni Naomi, don't call me Naomi, which actually means pleasant. Sabi niya, call me Mara, which means bitter. And here comes Ruth, na gusto niya tumulong sa kanyang binang babae. Siya po ay namumulot ng uhay. And then, ito yung kwento. And then, nakita ni Boaz ang si Ruth at may mga instructions siya sa kanyang mga tagagapas. To cut the story short, dumating sila sa time na i-claim na ni Boaz itong si Ruth, no? At ang kwento natin dito, then ito ay dinala ni Brother Branham sa condition ni Jesus. Jesus as the kinsman redeemer. Anino lang po si Boaz at saka si Ruth. Ang totoong redeemer o katawan ay walang ibang ating Panginoong Jesucristo at ang church. Now, what? Sabi niya dito. And that's exactly what the Bible said He done or Christ has done. Sabi niya, after Boaz done kinsman's work, then he come and claim his possession. And that's exactly what the Bible said He done. Okay ba tayo? Check ko lang. Mamaya. Kagaya nung nakaraan, naka 30 minutes ako pagkatapos wala na pala ako. Dali. Wait lang po natin. So here, Boaz as a kinsman to Ruth, he claimed Ruth. And then sabi dito, sa fourth sin na message, sabi niya, and that's exactly what the Bible said the Lord Jesus Christ has done. He come and took the book. So the way Brother Brian placing the work of a kinsman redeemer, sabi niya, ginawa ni Kristo, siya ay dumating at kinuha niya ang aklat. And that is exactly Revelation chapter 5. Then what happened? Intercession is over. Gusto ko i-clear. Kailan natapos ang pamamagitan o ang ministeryo ng tagapamagitan? Noong kinuha na niya ang aklat. Now, ano ba ang nangyari sa tagpong ito? Malinaw po ang sigaw ng tinig, sino ang karapat-dapat na bumukas ng aklat at tumingin ng mga bagay sa loob nito. At wala pong karapat-dapat sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa upang tingnan, buksan ang aklat na ito according to the book of Revelation chapter 4. At dito nakita natin, mga kapatid, na may tinig mula sa matatanda. It was the elder that told John, because John is weeping much, no? Talagang grabe ang kanyang pagtangis. Sabi niya, wag ka nang umiyak dyan. Ka nang tumangis. May leon sa angkan ni Huda. So that's the very explanation na ipaliwanag niya dito, mga kapatid, kay Juan. Huwag kang umiyak, may leon.
Subalit nung siya'y lumingon, so tingnan po natin ang scene, no, yung tagpo. Pag sinasabi, pag lumingon kayo, you're looking back. You're looking back at history. So right here, the word is clear, lion. But when he looked back, he saw a lamb. Pero ang may karapatan para magbukas, kukuha ng aklat at magbukas, ay walang iba kung hindi leon. Now, gusto ko i-clear po sa atin yan dahil gusto ko pong i-emphasize na ang pamamagitan ay natapos nung nagbago siya ng kanyang attribute from lamb to lion. Here, he came and took the book. Then intercession is over. He is off the throne. Wala na siya doon sa mercy seat. There is no more blood on the mercy seat. So kailan po nangyari mga kapatid na natuyo ang dugo doon sa luklukan ng awa? When he took the book. Marami dito sa end time preachers. Ang paniniwala nila bukas ng aklat, pero andyan pa rin ang aral nila na may dugo pa rin. Kaya yan ang napaka-tinding kasinungalingan ng mga pastor. So nililinaw po natin ito po kasi napakaganda ng placing. The intercession is over when Jesus took the book and opened it. So malinaw. Wala nang luklukan ng awa na mamamagitan. Kailan nangyari ang pamamagitan? And he gave, sabi ng Ephesians chapter 4 verse 11, apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers. Fivefold ministries were the very intercessory team, gifts, mediatorial work of the Lord Jesus Christ. Sila ang namamagitan. Nakita ba niyo yung placing sa Bible? Nalaman ba ni Cornelio kung hindi pumunta si Pedro? Sino si Pedro? Tagapamagitan. Nalaman ba ng mga disciples ni Juan ang Holy Ghost kung hindi nakasalubong nila ang tagapamagitan na si Pablo? Wala pong lumitaw na kagaya ng unawa ng karamihan na there is only one mediator between God and man, and that man is Christ Jesus. Wala pong one single body na mediator down through the ages. Yes, Jesus is the mediator of the New Covenant, kaya ang kanya pong ministry nag-end sa Calvary. Pero pagdating sa church, ang mediatorial work ay naatang sa fivefold. Kaya walang makakarating ng mga mananampalataya pag itanggihan nila ang ministry ng fivefold. But here, the fivefold, the mediatorial work, the intercessory seat is over. Kita niyo po ang napakagandang placing. Kahit ilan pa ang iyong tinapos na mga degree bilang isang mangangaral, walang kabuluhan lahat ng mga yan. Ulitin ko, kahit master, the doctor of divinity, ano man ang mga seminars, at kung ano man mga narating mo sa pagiging mangangaral, yan lahat ay basura at bulok. Dahil hindi nakausap ng Panginoon Church. Ano ang kanyang pinaka-reason? Because when he took the book, that's the very hour, the mercy seat is over. There is no more blood. And what it is, sabi ni William Brennan, judgment seat. So that mercy seat becomes the judgment seat. Kita niyo po, ang ministry ng remnant ngayon, judge.
Kaya maraming mga umaaray. Grabe yan, mga aral sila ni Bobby, sila ni Mark. Pag nangaral sila, ang sakit ng mga salita nila. Dahil ito po ang totoo nangyari. When the Lord Jesus Christ vacated the mercy seat, same seat became the judgment seat. Jesus said, the queen of the south shall rise with this generation and judge in judgment and condemn it. Oh. Hindi po kami nag-iimbento ng ministry. It is thus saith the Lord Jesus Christ. Our ministry is thus saith the Lord Jesus Christ. That this queen of the south will rise. Sino ito? Remnants from the land of Ophir. Maraming umangkin nito. Africa, New Zealand, mga Third Testament na mga, sabi nila sila raw ay mga son of David na gentle. Marami silang nag-claim. Pero wala silang karapatan. Kita nyo, nakita ba nila na sila ang Queen of the South? Ano ang inyong batayan na kayo ang Queen of the South? Wala. Ito lang ang ministry. Hindi po natin ito binubuhat. Ito lang po ang ministry na tumugma sa description ng Panginoon na ang Queen of the South galing siya sa kaduluduluhan ng mundo. The word there in Greek word is perasgi. Perasgi is the boundary, the ends of the earth, the remotest island, the uttermost parts. Yun yung term na ginamit niya, perasgi. At hindi nyo ba alam na ang Pilipinas nasa dulo? Ito po ang kanya. Kasi nagtanong ang mga alagad sa chapter 12 of the book of Matthew, tanong ang mga Pharisee at mga Sadducee sa Panginoon tungkol sa dulo, sa end of the world. Sabi niya, the Queen of the South shall rise. The Lord Jesus Christ gave Jonah, men of Nineveh, and the third is the Queen of the South. Queen of, the Queen that came from the uttermost parts of the earth. At ito na po ang siyang lumapat sa time po natin. So, kiniklear po namin, itong pagtatapos ng ministry ng pamamagitan. Kaya kung kayo hanggang ngayon ay may mga pastor na nagtuturo sa inyo kung ano ang tamang gawin para maligtas, lahat ng yan ay kwentong barbero. Ano ibig sabihin ng kwentong barbero? Hindi totoo. Yan po, kinuha ko talaga yan. Sumagi sa isipan kong word na yan, na kwentong barbero. Sabi ko, ito na talaga ang panahon na ito. Ang mga pastor ngayon, ang kanilang aral ay kwentong barbero. Bakit? Dahil nagbago na po ang move ng Panginoon. Dispensational change. God already turned the corner. I'm going to bring this very clear. Hindi niyo po ba alam? The same angel na dumating doon sa Goshen. Goshen is the place where the Israel lived during the time of the first Exodus. Ang sabi ng Panginoon, Moses, sabihin mo sa lalaki ng bawat pamilya, the man in the house, and usually the man there stands for those that have the understanding. Display the blood. Sabi niya, display it in the post. Sabi niya, sa mga amba, ipahid ninyo. So that when the angel of death, so this angel that came right in the very houses of the Israel became the sealing angel. Oh, I love the word. Same angel that sealed the people of Moses
ay siya ring anghel ang tumungo sa Egypt at siyang nagpatay ng lahat ng mga panganay. Wala pang dalawang anghel. The same message na pinipreach namin ngayon, na siyang nagselyo sa lahat ng remnants, ang siyang papatay sa lahat ng mga magsisipagtanggi nito. Ganun kami ka-strong because we believe this message is clear to us. This is the revelation. Tingnan niyo po ang placing niya sa when he took the book, sabi niya, intercession is over. Ano nangyari dun sa pagkuha niya ng aklat? The lamb becomes a lion. Question, kaya pa ba magbigay ng dugo ang leon? Nagpo si Brother Bobby about the anointing of a lion. And this lion anointing is showing of its strength and power. Kahit siya po ay kamuhian, kahit siya po ay i-reject, walang anumang bagay na magpapasira ng loob ng liyong ito. Ito pang message, mga kapatid. Oh, hallelujah. Na dumating sa atin. Kaya pasalamat tayo mga Ramnas, we have this message. Now what? Sabi niya rito, there is no more blood on the mercy seat. Then what it is? What is it? Judgment. So that mercy seat, wala pang dalawang luklukan. Same mercy seat became a judgment seat. Walang dalawang message. The same message na nagselyo sa remnants ang papatay sa mga hindi bahagi. Walang dalawang anghel. The same angel na nag-pass over, when I see the blood that will pass over, is the same angel that went down to Egypt and killed every firstborn mula sa tao hanggang sa hayop. 396, sabi dito, don't let it be said, some of these days, I thought the rapture was supposed to come. And hear the voice, which is the word of the Lord, say back, it's in the past. God help you. So, kinaro niya. Pagkatapos ng mercy seat, kailan nangyari? Nung kinuha niyang aklat. Question. Sa mga end time circle na hanggang ngayon, nag-aantay ng rapture, nakuha na ba ang aklat? Bukas na ba ang aklat? Kung bukas na ang aklat, wala nang mediatorial work. Wala nang fivefold. Kaya kung kayo ay may fivefold pa rin, samantalang ang isip nyo ay nakuha ng aklat, bulag kayo sa lutang. O sabi ni Brother Branham, sabi niya, crazy mix up. Pero kung Tagalogin natin, bangag. Ang church ngayon ay mga lutang. Bangag. Wala silang unawa. So same message. Praise be to God. Same message that sealed the 144,000. And thank God, we came to the hour that we are declaring the remnants of the Lord that believe this message are sealed. Hindi lang sila, but their families as well. Praise be to God. And I love this part. So many people will say, oh, I thought rapture muna. Kwentong barbero na lang yan. The voice will say, it's in the past. Pero hindi sa inyo yun. Yun ay nangyari na hindi pa kayo dumarating. Kaya yung narinig ninyo tungkol sa rapture, nabasa nyo tungkol sa rapture, kwentong barbero na lang yan. Tradisyon na lang yan. Walang kabuluhan na lang yan ang nangyayari sa mga pinaggagawa ninyo. Masakit, pero yun ang gusto namin ipakita, mga kapatid. Kasi nga po, ang ministry ng remnant, hindi siya pang church na keme-keme. Hindi po. Ang church, mayumi.
magalang, very accommodating. Pero ang Queen of the South, check your scripture. Yan ang dahilan bakit ganun kami mag-present. Hindi naman namin gusto yan. Hindi namin gusto. Mababait. Kung nanonood kayo sa aming mga pangal dati pa, nung hindi pa ito. Super bait naman namin. Pero bakit may iba yan si Mark? Bakit may iba yan si Mark? Mag-isalta kayo. Dahil yan po ang anointing. Wala pong, ang anointing mo yun pagkatapos ang iyong manifestation ay tupa. Walang ganun. Pag ang leon ng anointing mo, leon talaga. Talagang lalapa ka. Praise be to God. Amen. Ariel Clipal, Antonio. Mga klase ko to sa Acts Bible School when I was a student. So medyo mabigat ito para sa mga Pentecostals. Pero ito pang clear. Wala na tayong panahon pa na mahaba. This is the hour. Watch the world around you. Kung kayo ay nag-aantay ng rapture, dapat wala na kayo dito. Tingnan niyo po ang mundo. We are in the tribulation. And the church has a promise. Hindi sila para sa puot ng Panginoon. Hindi sila dinisenyo sa puot ng Panginoon. Ang ministry ng remnant ay puot ito ng Panginoon. Ay, pinaliliwanag na namin sa inyo ng matagal na. This is Isaiah 61 verse 2 part B. Kasi yung part A, yung unang statement sa chapter 61 verse 2, Jubilee year po yan. That's exactly the Pentecostal, the big 50 days, or sabihin natin, the church age. But yung part B, to proclaim the vengeance and the wrath of God, 3.5 po yan. Ministry yan ng Moses and Elijah. Ministry yan ng remnants from the land of Ophir. At tandaan po natin, sa oras na ang kausap ng Panginoon ay mga Hudyo, wala na pong Panginoon, kabod na ang Gentile. Kaya nagpapasalamat tayo na realize natin, we have this kind of ministry. Praise be to God. So tuloy po tayo kasi kung hindi ko matapos ito bukas, lubin ng Panginoon, marahil nasa Cavite na ako. Tuloy ko po ito bukas. Pero pasadahan lang po natin hanggang saan po tayo makakatapos. Okay. Maraming sabi, bakit kayo nagbabasa ng puro lang sinabi ni William Branham? No. There is where we are on this direction ngayon. Kasi nung last series po natin, puro scripture ang ating kinuha. So ngayon, i-input natin ang mga quotations which is fit sa direction natin sa present truth against church tradition. So last series natin, pinakita po natin yung paano sinira ng Panginoon ang mga pet doctrines ng mga scribes and Pharisees o mga Judaism sa time na yan. According to the book of Matthew, nasabi niya, He came not to destroy the law, but to fulfill. At nakita natin na ang pag-fulfill ng law, hindi po yung para mag-alay-alay, hindi po. Kasi ang intindi ng karamihan, sabi niya, hindi na pa rito ang Panginoon, sabi niya, para sirain. Sabi niya, kundi para tuparin. Wala siyang iiwan na kudlit o tuldok na hindi niya gagampan. Anong ibig sabihin nito? Na ang Panginoon ay mag-alay-alay din, mangirin? Hindi po. Ang ibig sabihin, He came not to destroy but to fulfill. That means actually to bring it to an end. Fulfilling what is in the law is to bring the law to an end. Kaya nga, binasa natin mga scripture, Christ is the end of the law.
blotting out the ordinances, the handwriting, and the ordinances, and nailed it to the cross. Yung mga scripture na yan, nilinaw natin na lahat ng mga pet doctrines ng old message ay tinapos na ng Panginoon. And that is the same pattern. Na dumating ang message ng remnant, ang ating ginawa, lahat ng mga pet doctrines ng mga churches, tinapos natin at wala na itong kabuluhan ngayon. Ito mabigat, pero yan po ang totoo. Itong sabi niya, do you realize God's provided place of worship? Do you realize out in that street yonder is millions of people walking these streets today? That's nothing in the world but atomic fodder. Alam mo, atomic fodder. Pangdatong. Do you realize them people are dead in sin and trespasses? And lives are black in churches all over. For a few little lectures or something on some kind of keeping of a certain thing. Kita niyo? Di ba mga pastor nga, preso, 30 minutes, konti lang. Basta mahalaga, napaiyak. Nakakahiya. Totoo yan. Hindi sila handa sa mga aralin. Babasa lang ng isang scripture, palalawakin, paiyakin, tapos na. Nakakahiya. And call it religion? Did you realize that you have been raised from death unto life and has been baptized into the body of the living God that's quickened your body? So, William Branham is emphasizing the truth, the present truth during his time, which is the church. Pero sa kanyang time, sabi niya, millions are walking down the streets. And they are no good like that of the atomic fathers. Today, 9 billion people in the world. And these 9 billion people in the world, I remember one of the rabbi na nagpakilalang Hudyo sila, sabi niya, 7.2 billion people. Sabi niya, have no right to live. Sabi niya, God, sabi niya, kumbaga sabi niya, inis na inis. Yun, kasi Hudyo siya. Ang intindi niya, Hudyo siya. And those people, sabi niya, that believe in JC. Ang word na JC is after Jesus kasi nila mabanggit. Kasi nga, yun ang kanilang turing na sila Hudyo. Kaya yun ang kaibahan natin sa mga taong ito na hanggang ngayon hindi nila kilala. But ang remnants, kilala natin. We recognize our message, the trumpet, the atonement, and we realize, oh, praise God, we met our Joseph. So ngayon nakikita po natin, itong rabbi na to, sabi niya, 7.2 billion people have no right to live. May angas pa siya magsalita, samantalang siya rin mismo ay isa sa walang karapatang mabuhay. Now the reason why we bring this, because sa time ni Noah, ang may karapatan lang talaga na binigyan ng para mabuhay, 8 lang. Tell me, kung mayroon pang mga naidagdag, wala. They were just 8, according to my scripture. And what about the rest? They are just like, sa time na ito, atomic fodder or nuclear fodder. Wala silang karapatang mabuhay. So, pinakikita natin mga kapatid, bakit dumating tayo sa ganitong unawa? It's all because we have already recognized that Ephesians chapter 1
is over. Now, gusto kong balikan po yung mga part na yan bago pa tayo dumako sa pet doctrines. Kasi maganda po ito. Pero, you see, basahin ko muna ang part na to. Sabi ng prophet, sabi niya, "Oh, how hard it was in the Lord in the days of Jesus for him to come in and change the message from law to grace." Or I'm going to paraphrase. It's hard for the Lord Jesus Christ to come in and change the old message into the new message. What is in our day? The message is Christianity. This Christianity is an old message. And we are transiting the people to the new message. Anong next na message? Israel. Kaya tanongin yung mga theologians, alam nila na after the church is being called and raptured, the next group na idil ng Panginoon ay ang original branch or the Israel. Pero hindi nila alam na tapos na. Now, each time, we find that in each one of those ages, usually people don't want to believe it because they are already set in their way. So, yun na po. Nai-molde na sila. Nahubog na sila sa ganung pangunawa. That's been their attitude being a church. You are turning a corner. You are building a building. And then you get to the corner and everybody's running this way. I mean, they don't want to turn that corner, but building goes that way. And if the word says you have to turn, you have to go that way, then you have to turn the corner. And there's where we get those junctions. Crossroads, junctions of time. That's where it's hard. Kailan nagkaroon ng junction? Ang aral ng remnant at ng church or end-time group ng mga naniniwala kay William Branham. Kailan? Noong nakita natin na tapos na ang rapture. That's where the junction. And they don't want to believe it. It's where the hardship of every believer happened. That's where men had sweat it out. Now, connect ko ang thoughts before I end this little study natin. As I have said, si Jacob, na-receive niya ang blessing when he received a new name. Pero bago niya ma-receive ang kanyang bagong pangalan, kailangan niya muna magkaroon ng encounter sa angel. That angel has the authority to change his name from being a deceiver to the very prince of God or Israel. So kita po natin ang placing. Now, gusto kong i-clear ito sa oras na ito, mga kapatid. Revelations 10. Ano na sa Revelations chapter 10? You are to read Revelations chapter 10. At nakita ko ang ibang malakas na anghel, o tinawag dito na mighty angel, na nanaog mula sa langit na nabibihisan ng isang alapaap at ang bahaghari ay nasa kanyang ulo at ang kanyang mukha ay gaya ng araw at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy at may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay at itinungtong ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kanyang kaliwa sa lupa. So kita niyo yung position niya. Ang left foot niya nasa lupa na. That's where the direction starts. Ibig sabihin, iniwan niya na yung dagat, which is actually, sabi ng Bible, people or church. So ang position niya, mayroon siyang book open, pero ang kanyang kanang paalis na dun sa tubig,
Ang kaliwa na naman niya ay nakaapak na sa lupa. Meaning to say, from the spiritual kingdom, from the church, to the nation of Israel, where the open book was this the Bible, where the Bible put the open book in chapter 10. Now the point here, Revelation 10 is the ministry that gathered all that are in heaven and on earth into one message. Pansinin niyo po. All heaven and earth are rotating in this one message of Revelation 10. This is that one revelation. The Revelation 10 ministry. At alam po natin, ang statement dyan sa Revelation 10, He is going directly to the Jews now. I'm going to read that part. I saw another mighty angel came down from heaven, clothed with a cloud, rainbow upon his head. Now, if you notice, that is Christ. Because in the Old Testament, he was called the angel of the covenant. And he is directly coming to the Jews now. For the church is finished. See? Kita niyo po ang dalawang positioning ng paa niya. The right is in the water, nasa tubig. Ang kaliwa ay nasa lupa. And here, William Branham put it this way. He is the angel of the covenant. At tutunguin na niya ang Hudyo at tinapos niya ang church. See, nakita po natin? The Lamb speaks about the message that will bring millennium. Water is where the old message, the church, aalisan na niya because, sabi niya, it is finished. Now, sabi niya dito, with Israel in her land. Sino kaya itong Israel in her land? Hindi po yan nasa Middle East. We have come to the motherland. Kaya nga tinawag natin ang Pilipinas na motherland. Kasi lahat po ay nagsimula dito. Everything setting now. And the message is just perfectly moving in. What day are we living, brother? Where we are at? This is recognizing your day and its message. Praise be to God. So ngayong araw na ito, mga kapatid, tinitingnan po natin ang emphasis natin at pinakikita po natin na ang ministry ngayon na nagdala sa lahat ng covenants. At ito po talaga napakalinaw. The ministry of Moses and Elijah is the only ministry that can bring back all that happened from the Son of God age, from the Son of Man age, and bring it into the Son of David. The promised word, the present tense truth, na siyang nagbibigay sa atin ng assurance that only these people will stand face to face against death, and death will bow its knees and surrender. I'm only building. The hour's close. When you're going to see something happen, when something's going to take place, and all this background here has only been laying a foundation for a short, quick message that will shake the whole nation. Now, gusto ko papansin po natin, this is the very statement. Ano yung quick message? 3.5 years a quick message. There is no such dispensation na ganito kaliit. Ito lang. And this quick message will shake the whole
nation. The great shepherd is calling his sheep by name. The creative voice of God is calling them forth from the dust, or changing their atoms even though they had not fallen asleep. Ibig sabihin, ang dakilang pastor ay tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan. Now, alam po natin na hindi po ito Orman Minvale o kaya William Branham o kaya Mark Alag. No, it's not the name. The name that God is calling his sheep is by the revelation, the mystery revealed. Kapag ka narinig mo ang ganitong pangangaral at nasundot ang puso mo, ibig sabihin tinatawag ka. Naramdaman mo ang connection mo. Hindi nabanggit ang pangalan mo, but pinaniwalaan mo, sabihin mo, ang mensahe ng tao yan ay totoo. Nag-connect. This is what this message is telling us. The great shepherd is calling his sheep by revelation. The creative voice of God is calling them from the dust, changing their atoms. It is the rapture. So, kita pa natin, applied natin yan sa second coming, applied din natin yan dito sa horizontal rapture na mayroon po ang remnant na pangako. Praise be to God. Salamat po sa mga salita ng Panginoon. Pagpapatuloy po natin ito bukas, medyo mahaba-haba. So, gawa na natin ang part B. But today, pinakikita po natin na wala na pong anumang bigat o kaya bearing ang mga kwentong barbero na yun. If your pastor is still preaching kwentong barbero, layasan niyo yan. Hindi na po yan ang tumutupad sa mensahe God is calling his sheep by revelation. Lord Jesus, thank you tonight. Thank you for the word. Bless everyone, Lord, na mga nakapakinig ng iyong mga salita. Sana po silang bahagi ng Pilipinas o ng mundo. We pray, Lord, for the last of Israel that will be joined in love to the Lord. Awaken them, Father. Thank you, Lord, for this opportunity na po na may bahagi ang iyong mahalagang salita. Salamat po, Ama. At ang lahat ng ito ay dinadalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Jesus Cristo, ang anak ni David. Amen and amen. The Voice of the King Assembly is sending greetings and protection to everyone. Ito po inyong munting lingkod, Mark Alagos po, na nagsasabi, buhay at kapayapaan. Amen.